special. Special daw talaga eh. It is an inviolable social institution whose nature, consequences, and incidents are governed by law and not subject to your terms and conditions. Hindi na masusunod ang terms and conditions mo. Ano ba yung terms and conditions mo? Ano ba yung lagi natin gustong bit-bitin sa marriage? Ano yun? Pag-inom, pagsusugal, pagbabarkada, pagbababae, what else? Nigarilyo, kasama yan kasi iiksi buhay mo dyan. Di ba? Mga terms and conditions mo yan na nagpapasaya sa sarili mo. Tama? Ang tawag dyan ay bisyo. Ang bisyo ay nagpapasaya sa sarili mo. Alam niyo ba nag-asawa ka na, bawal na yan? Dahil ang pasasayahin mo na ay sino na? Asawa mo na, ang pasasayahin mo. Tapos ka na. You have all the time in your life as a single. Free kang gawin lahat ng gusto mo para mapasaya ang sarili mo. Kapag nag-asawa na, bawal na daw. Okay? Bawal naman sa mga ugali. Bawal na yung mga bisyo nga, sinasabi ko. Hindi kasalan mo, mamas boy, mag-iis ka. Bawal na po yan. Pati yung pagtira sa magulang, bawal na bawal po yan. It only means hindi ka ready sa pag-aasawa. Eh, nandun yan sa Genesis, di ba? At dahil dito, iiwanan ng lalaking kanyang magulang at makikisama sa kanyang wife. Specific ang instructions. Hindi baligtad. Iiwanan ni wife yung kanyang magulang at makikisama sa kanyang husband. Hindi ganoon, di ba? Pero specific. Kasi kapag ang babae nasaktan sa marriage, uuwi lang yan sa magulang niya. Bakit uuwi sa magulang? Kasi nandun yung protection, nandun yung love, nandun yung comfort na hinahanap niya sa'yo na hindi mo ibigay.